right, another exciting day, OneFizEd.ph community, and welcome to OneFizEd.ph podcast. This is Coach JR, the founder and program director, and together, of course, with me is another guest that will be sharing stories this Saturday afternoon. And of course, I just want to inform everyone that in this podcast, we dive deep into the world of PE, sports, fitness, recreation, dance, health, and wellness. Our objective is to empower more people to be engaged in meaningful physical activities through the inspiring stories, of course, of our guests. In addition to that, take note of this that OneFizet.ph is the voice and stage of our PE teachers, of our educators, coaches, and allied fields. Kaya naman, of course, this is another exciting episode because despite of the continuous busy schedule of everyone, we are here gathered this afternoon to hear the stories, witness the story of our guests. And of course, it's exciting because though medyo maulan lately, no? Medyo maulan here in Metro Manila lately. Still, there's a lot of activities ongoing and I just want, of course, to promote no the activities coming soon. Meron din of course to Attorney Agra who's been a friend or a usual supporter of OneFizet.ph. There's gonna be, if we have this Batang Pinoy, hopefully that next year matuloy na yung Tandang Pinoy featuring 30 proposed sports, no? Marami yan, ipopost natin yan sa ating page. Kaya naman, we are excited that hindi na lang pa sa ating mga estudyante, mga teenagers, no? Sa mga athletes ang pwede nating bigyan ng pagkakataon na mag-compete, but of course yung ating mga masters, no, mga of course mga 35 years old, I think pataas pwede na rin maglaro ng iba't ibang sports into a formal competition. Kaya today, of course, we're gonna have another guest, di ko napapatagalin, but before that, we are inviting everyone to like and follow our official Facebook page, that is www.facebook.com/onefiset.ph, and our Instagram at onefiset.ph. Also subscribe, hit the notification bell, and like our video on YouTube. Search for onefiset.ph. Take note that we have our YouTube channel to stream our regular podcast and webinars. Nako, wala ang aking partner ngayon na si Sir Jart, but of course, hindi naman matatapos at hindi mag-e-end ang ating podcast episode dahil wala sila. They're medyo busy, but of course, we understand. But I'm here now to be your host for this podcast. So I'll not take this long. I'll just want to introduce, no, to give the opportunity na siya na mismo ang mag-introduce sa kanyang sarili. Let's welcome for this episode, Sir Nalds. Sir Nalds, pakita naman tayo dyan. Turn on your camera and turn on your audio. Ayan. Ayan, ayan. Hello. Yes, Sir Nalds. Hello. Salamat sa pagkakataon that you are here for this afternoon, Saturday afternoon para sa ating podcast, no? And despite na you are far away from Manila, no? You give this chance na ma-invite at makwento mo ang iyong storya. But the first question, which is the most important, Sir Nalds, tell us something about yourself. Can't you introduce yourself and like your name, where are you connected, your specialization, everything about Sir Nals as a physical education teacher sa inyong community. Go ahead, Sir Nals. Take the stage. Okay. Thank you, Coach JR. So, hello po pala sa lahat ng ng mga ka-PE natin diyan, mga ka One Piece Ed natin. So, by the way, my real name is Reynaldo Rosel Flores Jr. From Tacloban City po ako. Pero ang roots ko po is both from Samar and from Leyte. So, my father is from Leyte and my mother is from Samar. So, nag-start po ako as MAPI teacher during my uh, OJT or training sa atin yan. So, hindi ako nagturo sa DepEd. Nag, Mhm. uh, University agad ako. So, I started teaching 2017 after my graduation. So, habang nagre-review ako for the board examination, nag-part-time ako sa isang university dito sa Tacloban for 1 year. Tapos, at the same year na ipasa ko yung board exam,
And the following year, nabigyan ako ng temporary item status sa Mhm. isang university. Then after that, mga edad ko nun, mga anak ko, 21, ako nag-start magturo. So after a year, nag-transfer ako ng UP Mhm. Tacloban. So mga 22 yata yung edad ko nun. Then 5 years akong nagturo sa UP ng PE sa Mhm. Foundations of Physical Fitness. Tapos sa sports ako nag-focus, hindi ako masyadong na-focus sa dance kasi marami na silang mga dancers. Sabi ko, parang kailangan mag-iba naman tayo. Tapos nag-start ako sa pagtuturo ng sports. Actually, nung nag-aaral pa lang ako, hindi ko talaga bihasa yung sports. Pero parang nahasa tayo kasi binigyan tayo ng challenge. Kasi yung ko talaga, forte nasa music, Mhm. ah, nasa instrumentation ako sa Mhm. music. Kasi pag mape ka daw, kailangan at least may isa ka na nag-excel ka sa isang component, kailangan daw nag-excel ka. So, yun, nag-join ako ng choir, nag-join ako, talaga ako, parang sileksi ko talaga yung pagiging musician. Pero nung nasa college na ako, ayun na nagtuturo na ako sa college, yun parang ah, pag na-challenge tayo kasi sports yung binigay sa atin, pinapaturo. Hindi ako nakapagturo sa high school kasi sa college din ako binigyan ng Uh, Yolanda Survivor din kami. So, yung mama ko, isa din siya sa mga casualties ng Tacloban. Tapos, scholar din ako ng uncle ko. Kasi yung time pa namin, sa old curriculum pa kami, so nagbabayad Mhm. pa ng tuition. So, kailangan, work, tapos ganun, extra-extra din. So, yun, hanggang sa nakapagtapos, hanggang sa nakapagturo ako. So, ngayon, connected ako sa Visayas State University sa Mhm. Alang-Alang campus. Yung main campus niya is nasa Baybay City, Leyte. So isa Mhm. to sa mga nag-turn pa lang actually this year ng 100 years ang VSU or kilala siya dati Wow. bilang Visca State University. Ngayon, Visayas State University na siya. So yun, connected ako sa kanila ngayon. Natapos na kasi yung 5 years ko na contract sa UP. Makakabalik lang daw ako kapag mag mag-aral pa ako. Mag-graduate school. Nag-masters naman ako. Oo, Mhm. nag-masters naman ako kaso parang kulang pa rin sa credentials. Kasi alam natin ang UP, mataas yung standard. Tapos kailangan talaga. So, yun, kailangan ko pa na mag-PhD or masters again na talagang pasok doon sa credentials nila. So, ngayon, habang naghihintay ako or habang nag-iisip ako kung anong maganda, kung magpo-proceed agad ako sa PhD kasi katatapos ko lang ng MA ko, ah siguro sa VSU lang muna ako. Pero babalik din ako ng UP kasi ang ganda sa UP. Marami akong natutunan. Siguro yun Yes, lang, of Sir, course, of Sir course. JR. Oh. Yung Well, iba mamaya na lang habang nag-usap tayo. well, it seems talaga, we have different roads to take, no? But again, if we have the will and the desire to push through with our dreams, nothing is impossible. Alam mo yan, 'di ba? PE teacher ka. Yeah, yeah. You've done, Oo. yeah. Kaya I strongly believe that with your resilience to pursue and accomplish what you need to accomplish, I'm very positive that you can make it. Sir Nalds, thank you for that short introduction or that introduction that you made na habang nakikinig ako sa'yo, while you're sharing your story, nabanggit mo kasi dito talaga. We all know that Yolanda really strike Hmm. Tacloban, Leyte. But, during that time, I believe, estudyante ka pa noon, no? And Hmm. maraming challenge talaga. First But, year college ako ng coach. oo, First year so, college ako. are you on the course already of MAPE by Yeah, that oo. time? Yeah. So, Education. Wala pang major. Oo. Kasi yung wala pa major major, namin, mamimili second pa. year pa. Oo. Oo, mamimili Oh, pa lang. okay. Yun yung tatanong ko, no? Na despite of all the subjects being offered in the academe, why are you able to select MAPE? Is it because sabi mo ka you're into music, but is that big yun na lang yung napili mo o talagang ito yung tatahakin ko? Sa totoo niyan, coach, hindi talaga ako marunong sumayaw. Tapos wala din akong hilig sa sports. Pero high school pa lang ako, gusto ko na talagang magturo kasi yun naman talaga yung gusto ng Mhm. ng parents ko sa akin na mag
teacher daw ako. Teacher. Mm. Kasi nga yung sabi nila, malaki daw yung sweldo. Pero scam naman. Na-scam ka, no? Oo, scam ako. Oo. Oo. Malaki sa Yung abroad. time, Baka sa abroad. oo, baka sa abroad sabi ko. Oo. Pero kung dito lang, sakto lang for survival din. Mm, yeah. Oo. Tapos, yun nga coach, sabi ko na ano, sa section namin kasi sa BSED naman ako sa secondary Mm. education. So, siguro may 9 sections kami sa school namin Mhm. na education ng batch namin. Tapos, nung namimili na kami ng major, sabi ko, mag-Filipino ako kasi yun talaga yung gusto ko, mag-Filipino teacher. Oo. Biology. So, tinake ko yung mga parang, ano nila, parang, ano ba yan, qualifying exam, tapos Mhm. interview, tapos nagpasa ko naman lahat. Ito naman yung mga ka-section ko kasi yung sa kanila, most sa kanila, magmamape daw yung major. Sabi ko, hindi ako marunong sumayaw, hindi ako marunong kumanta, wala akong hilig sa sports, ganun. Ano gagawin ko doon? Sabi ko. Then sabi na, sige lang ano, mag-try lang uno tayo. Di, alam mo naman kung ano, mag-koratsa Mhm. or something kuno. So may nag-PE ka naman daw dati. So, sige, try lang natin. So, try ko. So, yun. Napasok ko rin yung ano, yung qualifying entrance Exam. nila sa Mm. Oo. Kaya nagmape ako. Pero nung nandun na ako, syempre yung adjustment talaga, nahihirapan ako. Pero parang, kasi pag tulong-tulong kayo, mga klase mo, napapagaan naman. Tapos yun, Mhm. parang yung second year na kami, hanggang sa third year, parang proud na ako na major ko is MAPE. Kasi pag may mga, may mga contest sa school, talagang MAPE yung tinatawag, Yes. Oo, talaging tama, tama. Palaging yung inuuna, yung mga PE majors daw, Yeah. may mga music majors. So Yeah. palagi kaming tinatawag. Oh, kaya yun, parang naging proud na rin ako na wow, yung major ko is MAPE. Mantakin mo, apat na na components. May music, may arts, may PE. Yung PE divided pa into two. May sports, saka may dance, may health pa. So parang ganun, parang sakop na siguro natin lahat yung yung mga major. And actually, that's something na maybe yung iba hindi naiintindihan. They just thinking that Oh. taking a PE major or yung mapping nga na major is something na, ay, ito na lang kasi ito yung madali, no? But they don't know the Mm, technical aspect of teaching music, art, and mm, the technical aspect of teaching movement, education sa ating mga student is not easy. How are you gonna transfer that movement na gusto nating mapakita for them to perform their body better, no? So, tama naman, no? And siguro naman, Sir Nals, with the experience that you had for the past years in teaching PE, doon tayo sa una kong question, no? Sino ba si Sir Nals nung naging teacher na? Kasi yung journey mo kanina about you deciding to be a PE teacher. oh, Now that you are given the chance to lead, to facilitate, to evaluate a class, sino si Sir Nals and how are you as a PE teacher? okay. Si Sir Nald po nakilala ko bilang bilang strictong teacher. Kasi nung nag-internship program pa lang kami, nahawakan ko grade 7 tsaka grade 10. Tapos alam natin pag sa junior high school, mga bata talagang nag-a-adjust talaga. Tapos yung behavior nila, talagang kailangan i-correct mo pag hindi tama. So may time talaga na strict ako sa kanila kasi, kailangan tayo. Tapos yun, nakilala nila ako na masungit. Tapos, hindi daw ako nagsismile. Tapos, palaging stricto daw sa klase, ayaw ng late, tapos ayaw ng malilit na scores pag nagpi-quiz. So, doon ako nakilala na sa pagiging masungit. Pero, nung paalis na kami, siguro mga 15 days na lang, bago matapos yung internship program namin. So, parang nag-try na ako sa kanila na mag-connect na. Like, nag-smile na ako, nag-joke na ako, parang ganun. Kasi maganda yung ganung banding eh. Nandun pa rin yung respeto nila. Nandun pa rin Mhm. yung boundary. Kasi Mhm. ang alam nila, teacher ka nila, tas ikaw estudyante niya. So ganun. Parang nung palis na kami, doon na nag-iiyakan na yung mga bata. Kasi nga, doon pa lang daw, kung kailan daw ako naging mabait, yun naman, naalis na kami. Sabi ko, ganun Matatapos talaga, na. para tayong mga misyonero, misyonarya na we come and go, parang ganun lang. O, tapos, coach, nung nagturo na ako sa college, nahirapan din ako mag-adjust.
Kasi yung una kong mga estudyante, yung mga naiwan sa old curriculum, yung mga Mhm. hindi nakapag-aral. 'Di ba sa transition kasi ng K-12, parang may taon na wala munang mga first year, yung mga freshie Oo, talaga, yung mga oo. incoming Tama, first tama. year. So yung Tama. mga tinuruan ko, mas matatanda pa sa akin, coach. Nahirapan talaga ako Ah, kasi mas oo, matanda pa sa'yo. mas Oho. matanda pa sa akin. Parang yung edad ko noon is 21, tapos yung mga estudyante ko siguro mayroong 30, 31, 32, tapos yung iba bit-bit pa yung mga anak nila sa school. Kasi free education na. Kaya Aha. inaano talaga nila. Oh, tapos ang alam ko, sabi nila pag hindi daw sila mag-aral, parang babalik daw sila sa parang kukuha daw sila ng UNES sa senior high para makapag-aral sila ng college. So kaya nag-enroll sila. Kaya nahirapan ako kasi sa disiplina. Sabi ko, naku, parang hindi ko yata kayang magalit na mas matatanda pa Pa sa akin. Sir Nals, Oh, parang first time ko makarinig sa mga storya ng mga PE teachers na yung teacher. Sa syempre, as a, ano, no, hmm. mas matanda pa sa'yo yung tinuturuan mo. So, that's something new on my... Oo, challenging talaga siya, coach. Kasi yung ginagawa ko nga para nandun pa rin yung respeto ko sa kanya. Tatawag ko na sila, kuya, ate. Kasi mga kuya, ate ko naman talaga sila. Sabi niya sa akin na, huwag mo ko na kami sir tawagin na kuya ate. Sabi ko kasi mas matanda pa kayo sa akin eh. Kaya yun. Pero ang kagandahan lang doon coach kasi when it comes to doon sa matured na sila, lumabas yung pagiging mature nila. Siguro kasi yung iba yung mga pamilyado na, tapos alam Opo. na nila yung buhay na mahirap talaga, ang pag-aaral, ganun. Kaya sabi nila na, huwag ako na mag-alala sir pag tas konti lang sila, siguro mga 10 to 18 lang yung class size ko noon. Kasi konti lang naman. The following year, yun na, marami na. Yun lang yung Mhm. challenge ko sa una eh. Kasi imagine nagtuturo ka ng junior high school nung internship mo, yung mga bata yung tinuturuan mo, tapos biglang bibigyan ka ng college, tapos yung mga college na binigay sa'yo, yung mga naiwan pa ng old curriculum. So Mhm. sabi ko, naku, grabing transition to. Sabi ko, But pero I'm nakaya. sure But I'm sure that made you have that experience that made you to decide na mas matured, mas smart, 'di ba? Made you a better Oh, person in short. So that's a good mm. experience. Yeah, yeah. Totoo yan. Well, that's the first time like what I mentioned. Yan yung first time ko makarinig nga ng teacher na talagang actual teacher na mas matanda yung kanyang yung kanyang mga estudyante. Well, pitik-pitik meron yan in different circumstances yung mga Oo, talagang meron. gustong magbalik-aral but as a whole section na mas matanda. Yeah, I think that's more of the management. But one thing is certain, no, it made you a better person now if you experience that again. So, Sir Kaya Nals, nga. no? Hmm. It's nice to know how you deal with your students. But currently, itong present, kamusta si Sir Nals as a PE teacher sa classroom? And how do you, from day to day experience, how do you deal with your students and how do you solve problems and concern? Or let's say how you help these students to be more empowered to be better human beings. So, si Sir Nance ngayon, parang binawasan ko na yung pagiging stricto ko siguro pagdating sa kasi di ba nag-UP ako. So, Mhm. academic freedom talaga sa Mhm. Mhm. talagang kailangan ma-practice talaga siya. So, medyo binawasan ko na. Medyo, actually, binaba yung ko. Kasi nga, naibs nila, talagang bombarded na yun mga bata. Tapos bibigyan mo pa ng activity sa PE na medyo mahirap, di na yung magpa-participate. Tapos gagawin na lang nila for compliance. So yung ginagawa ko, ah, yun, parang sinasabayan ko lang sila. Tinatanong ko sila kung kaya or hindi, or pinapatry ko muna sa kanilang activity. Kung hindi naman kaya, di try natin yung iba namang strategy or ibang method naman yung gamitin natin. Kasi Mhm. marami Mhm. naman yan. Oh, Mhm. kasi na-compare ko rin yung mga students sa ibang SUC Mhm. compare dito sa mga bata na nasa UP Nasa or UP. nasa Oo. oh, O sige, yung mga kamusta? Anong difference? feeling talaga kasi sa SUC sa SUC na yung typical na na university bigyan mo sila ng instruction, magtatanong uli yan. Mhm. Oh, na parang masisense mo na
parang hindi nila kaya or hindi nila gustong yung activity. Pero dito sa UP, Or, pag bigyan mo sila ng instruction kahit isa lang, kaya nila ma-explain yon tapos magagawa nila. Like, konti lang instruction mo, hindi more on spoon feeding compared doon sa dati natin. So, yun, parang siguro, dala na lang siguro matatalino yung mga bata doon. Kaya, tsaka salang-sala. Syempre, oo, yung mas standard to madali get talaga. in, oo, medyo mas challenging Oo. talaga sa UP, di ba? Yeah. Mm. Yun lang. Yung challenge ko lang dito, coach, din pag nagtuturo ako ng PE kasi, di ba sa UP, wala naman silang uniform. Aha. So, pati rin sa PE namin, hindi namin sila instrictuhan. Oo. Kung ano lang yung suot nila, yun lang. Pero ini-encourage namin sila palagi na wear proper attire, wear PE attire kasi wala naman silang PE uniform eh. So yun, kasi nga, di ba, challenging din sa atin ng mga PE teachers na Mhm. magpa-activity ka pag yung bata, masyadong maiksi yung short, ganon, lalo na Mhm. pag babae, pag nakapalda, or ano. So ayun natin yung mga ganun ba na, yung mga ano, mga insidente na ano, Tama, tama. yung ano nga, pumapasok sa akin, naka-pajama, naka-chinelas. So, o ganun, coach. Nasobrahan na Pero yung nung nasa academic SUC freedom, ako, ah. oo, pero nung nasa SUC ako, yung sa ibang SUC ako, talagang ma-implement mo sa kanila na at least naka-jogging pants or naka-short man lang or naka-t-shirt yung gano'n. Pero yung nasa UP ako, na-challenge ako eh. Yung sa ano pa lang, sa pananamit pa lang ba. Hindi ko sinasabi na against ako sa pananamit. Pero pagdating sa Mhm. PE, siguro kailangan tayo. Safety kasi yung natin eh. Yung concern natin dito, yung safety ng mga bata. Yeah, I Kailangan na understand. naka-rubber shoes yan. O Mm. naka-rubber shoes. Kasi tatakbo ka talaga, pagpapawisan ka, tapos lahat gagawin mo. Training, siyempre, ganun. Yun lang, na-challenge ako pagdating doon sa sa transition siguro din ng ng mga bata. Ganun, Yeah. coach. Yeah, syempre, each of the schools we are affiliated, may kanya-kanya talagang policies yan. Though UPS, of course, is Policy. state university. But syempre, may mga certain na ano talaga yan, uh, procedures na minsan tayo, we have our own set of values, own set of beliefs, no? And own set of ways on how we organize yung ating mga klase. But the best thing is that we learn how to adjust. And I believe that's what you've done so that nakapag-adjust ka rin. Oh, Yeah, yeah. Yan naman talaga i-adjust because we cannot really control everything kahit ito yung gusto natin. Unless na lang tayo yeah. magpa-uniform sa kanila. Which is Grabe coach yung difficult, of course. adjustment ko dun Grabe. Well, Sir Nals, no, I enjoy our conversation para sa ating mga taga-subaybay dito sa OnePiece.ph. Kasi this is free naman whenever they want to hear, no. It's the same thing, no, sa atin. Marami tayo sa mga schools natin, mga policies na dapat i-implement. Sometimes na weirdohan nga tayo, but yung kailangan sundin to. But of course, we as a member of the institution, we have our own contract. We really need to follow that. But at the end of the day, what we should never forget is of course to provide quality physical activity. Localize lang naman natin. Whatever we can Hmm. do, whatever we can use in our respective schools, that's what we can do. Para maging, kumbaga yung word na magiging maparaan, dyan yan lalabas. Kaya yung ating mga, katulad sa amin, we're here in the metro, we're here in the National Capital Region. By the way, Sir Nals, I'm affiliated in Lasal Sobel. And siguro sabi ko na blessed ako with the equipment and materials that I need, no? Kung ano mga activities. So syempre, i-utilize natin yon. But with our friends in different parts of the country struggling with, gusto ko rin sana yan, gusto ko rin sana to. Well, we really understand. But there are so many physical activities. What we really always mention is that the physical activity, the sports, dance, recreation, any activities that requires movements for students are all avenue for them to meaningfully engage in quality movement. And because we want their heart to pump than the usual, right? And of course, we want them to value the physical activity. Ang mission naman kasi natin, Sir Nalt, correct me if I'm wrong, is to see our students moving, doing physical activity, even they are not already in the academy. Kaya, Sir Nalt, there are struggles, but of course, lilipas din yan. Yung sinasabi natin di ba? Meron pa rin tayong magagawa para sa kanila. Sige, Sir Nalt, no?
as we resume, no, onti na lang yung mga tanong natin kasi it's more of, a usual, very casual conversation lang naman tayo dito. Sir Nals, first question, how many years are you teaching already? At the moment, ilang taon na ba nagtuturo si Sir Nals? Kung isasali ko ng part, siguro 7 years na ako nagtuturo. Oh, 7 years. Okay. Kalahati ng taon kung gaano katagal nagtuturo si Coach Gian. So I'm teaching, no, no, no. I'm teaching already for 16 years already. So, Years. oo, yung 7 na yan, marami na tayo natutunan dyan. I believe on that. Sir, this is my question to you, no? Since you told me that you're already teaching for already 7 years, more or less, no? Ano na ba yung naging greatest victory na masasabi mo, sarap, ito pala yung pagiging PE teacher. What's the greatest achievement that you had so far? And ano naman yung sa tingin mo na something na sabihin mo, not a regret, but something that made you a better person with that challenge in your life as a teacher? Siguro ako yung pinaka pinagmamalaki ko kung ano, makita ko yung mga players ko kasi coach nag-coach ako ng table tennis. Hmm. So, sabi ko nga di ba kanina na hindi Hmm. ako masyadong palaro sa games, sa sports. Pero Mhm. nung bigyan ako ng ng coaching, lalo na sa table tennis. So, talagang nag-aral talaga ako, pinag-aralan ko talaga siya. Hindi naman ako Pinag-aralan mo nag-ano. yung physics ng bola. May Oo nga physics eh. yan. Parang May yung major ko, velocity, nag-tour ako ng English, parang ganun. may Nag-aral spin talaga yan, ako. no? Oo nga. Kaya yun ang challenge ko eh. Binigyan ako ng coaching, sabi ko, tatanggapin ko ba to o hindi? Kaso, wala daw coach para sa squad eh. Sabi ko, Mm. sige, ano tayo, fight tayo. Kasi, pag bago ang teacher, hindi ka naman pwede ka magreklamo, pero, Babay ka na pabrakahan. next year. Oo. So, yun ang challenge natin. So, tinanggap ko, kaya yun, pinag-aralan ko mabuti. So, siguro yung mga players ko ngayon, yung iba, mga engineers na, Mhm. mga teachers na rin, meron ding mga players pa rin naman sila. Siguro yung nakikita ko na naging successful sila doon sa mga advices ko na kahit pa tayo lulong sa paglalaro ng table tennis, kailangan nandiyan balance pa rin natin yung Mhm. academics natin, yung mga grades natin. So, yun ang palagi kong sinasabi sa kanila sa mga athletes ko, sa mga players ko na you balance between the academics and your extracurricular. Kasi at the Mhm. end of the day, hindi ako yung magsasuffer, hindi magsasuffer yung school, kundi yung magsasuffer kayo din. Tsaka kawawa yung parents yung nagpaparal sa Mhm. inyo. Kaya Tama, tama. yung sinasabi ko sa kanila palagi na palaging i-balance yung academics tsaka yung laro ninyo. Hindi pwedeng palagi lang tayo laro ng laro. So, kailangan nandiyan pa rin yung academics na. Kasi you will not be qualified to represent the school for the SPA kung hindi maganda yung mga grades mo. Madi-DQ ka niyan. Exactly. No? Mhm. Yan yung sabi ko sa kanila palagi. Kaya yun, talagang na-challenge ako kasi imagine coach, dati ano lang eh, parang isa ako sa mga pasaway pag tinuturuan. Tapos this time, parang kailangan kong maging parang maging tatay or maging kuya nila na wala sa panahon. Sabi ko kailangan wala naman siguro sa ating nag-coach na ready talaga, di ba? Siguro lahat ng tinanong ko na nag-coach ng iba-ibang sports, Mhm. talagang sabi nila hindi rin sila ready, hindi sila handa. Kahit nga yung bulsa nila hindi handa para doon sa gagastusin. Alam mo yan. Oo. Oo. Kung alam mo ba na bumili ako ng table tennis. Una kong sweldo as part-timer, binili ko ng table para makapaglaro yung mga bata. Oo, Oh, yun na naging, yun na siguro coach yung naging regret ko sa una. Ako kasi sabi ko may na, parang bigas namin to eh. Bakit ko binili ng table? Pero well, nung nakita ko na napupursige yung mga bata, nung napupursige sila at training nila, tapos naka-place kami during sa regional squad, sabi ko, sige, kahit 5 pa sigurong table, nabilin ko, susunod ko na na sahod, okay lang. Parang yun doon, regret ko siguro yun din na bakit tinanggap ko yung coaching na pwede naman ako sabihin na mas may magaling naman sa akin, may mas qualified na mhm. ganun.
Pero nung nakita ko na may development, may progress sa kanila, hindi lang yung character yung nade-develop sa kanila, kundi nade-develop din yung teamwork nila, yung pakikipag-ano sila, pakipag-ugnayan nila sa bawat players, tsaka yung sportsmanship talaga. ah, na nade-develop sa kanila. So sabi ko na sige, okay lang kasi investment naman pala natin to na tayo rin as coach, nag-learn din tayo na nalalaman natin na kaya pala natin, kahit hindi natin kaya. Sabi ko, kasi Kaya. dati, oo, ano lang ako, yung parang behave lang sa klase, ganun lang, nakikinig lang. Hindi ko naman talaga, magko-coach ako, yung ganito, or magmamapi ako, mag-PP teacher. Pero yun, pag nakikita ko yung mga estudyante ko or yung mga players ko ngayon sa social media na mga successful na, mga registered Mhm, nurse mhm. na, mga Wow. engineers na, tapos may mga projects sa labas. Aha. O, yun, natutuwa ako doon. Parang sabi ko, hindi ako nagsisisi na siguro ngayon na Aha, at least aha. yung unang Ang semester, ganda. nili ko Oo. ng table. Oh, Well, yun, coach. tama eh. You're telling the truth because if you will see these students that you have, they're having their PE first year, second year college. Then after 2 or 3 years, they're gonna be graduating, and you're now 7 years of teaching. Talagang mga nag-work na to mga to. Some of them they passed their board already. They are Mm. starting their career. And with the question na binigay ko sa'yo about what's your greatest achievement, usually sa mga below 10 years old na mga teachers, that is something that really significant. You will really see your students flourishing, no? Nagiging successful na sila. That is really very common. And ako natutuwa ako that you as a teacher, no, you appreciate yung bagay na yun. Because that is really a victory. That is really, more than medals, more than a trophy that you earn during the days that you're Yeah. competing. Tsaka isipin mo din, no? Sabi ko nga kanina, I mentioned the word building better humans, no? Yan yung motto ng Pilipinas Obstacle Sports, no? Building better humans, yun naman talaga yung gusto natin. It's not about the table tennis that you will Yeah. input to them for the rest of their life, but the character na tinanim mo sa kanila, yung words na sinabi mo sa kanila in circumstances that they are down, that made them better person at the moment. So, with that, you're champion, Sir Nals, with what you did. Yeah. And isa pa, yung sabi mo nga, 'di ba, regret, no, na I think that is also Oo. an achievement. Kasi who will do that, no? We understand the salary that we get, no, as a teachers, and purchasing a table, no, one table for the team to use to Expensive. prepare is really, and hindi mura, hindi parang folding table lang ang table tennis, no. Oo. Talagang Stanford yun. you really need to buy a quality one just to produce, of course, yung mga competitive athletes natin. Kaya naman I think Sir Nalds, huwag kang mag-alala kasi dahil sabi mo nga nurse na sila, engineer na sila, Oo. lapitan mo na para mag-donate ng bagong table. Nahihiya ako, coach. Well, Baka sabihin well, ako, pusta lang ako kasi may magsosolicit ako. Well, hindi yan. Of course, no, there's a proper way. But for me, it's also one way to reach out to them that we're Ayan. continuing the Oo. legacy. But, yeah, there are some ways that we can do. Kasi, yun naman yung maganda eh. Even I'm coaching, and last Sunday we had an event and alumni sponsored or not all, but a lot of things regarding our event. You just need to you build connection nung naging athlete Oo. mo sila. So with that connection, you don't know where will it go, somewhere else pa. Kaya make the most of it. Basta tuloy-tuloy lang. All right, Sir Nalds, enjoy hearing your story, yung mga sharing mo sa akin. Pero ito na lang, last question ko na sa iyo to. Sir Nalds, ano ba yung mga long-term plans ni Sir Nalds, no? Para sa sarili at para sa bayan, or let's say para sa profession natin? Okay. So, katatapos ko lang ng MA ko. Medyo nahirapan ako sa Congratulations! thesis ko. Oo, kasi yung thesis ko, more on na siya eh. Yung focus ko is bicycling during the Mm. pandemic. Tapos yung focus ng study ko sa mga youth sa Mhm. Tacloban. So, medyo nahirapan ako i-defend kasi hindi siya connected sa school eh. Sa community talaga siya. So, Aha. ang plan ko actually ngayon is pahinga muna ako siguro sa second sem Mhm. and hanap siguro ako ng scholarship. Gusto kong mag-pursue ng PhD Wow, or that's kung good. That's good. oo, mahabang bata pa,
ano Yeah, tayo, mag-aral na exactly. tayo. Kasi ano, pag nakapag-asawa na tayo, wala na eh, wala lang time. Yung mga anak Eh, na lang yung ingat-ingat paaralan ka rin. natin. Ingat ka rin, Oh, baka di ka makapag-asawa sa kakaaral mo. yun lang, yun lang. Huwag naman sana. Oh, Anyway, I you like to coach, hear that na you would like to ano, continue your graduate school. next year siguro yung plano ko, PhD. Gusto ko sana mag-enroll sa ano eh, sa PNU, yung bago nilang program sa PE. Yeah, the DPD, yeah. Mm. Kasi wala pa naman sa Diliman eh, yung ano nila, yung human movement, parang nagsa-survey pa lang sila. Mhm. Pero yun, try ko rin siya. Try ko rin maghanap ng scholarship siguro sa abroad. Mas maganda daw sa abroad yung ano, kasi mas mabilis. Tsaka ah, Pilipinas, mahirap makahanap ng school ng PE na yung program is Center of Excellence. Ang alam Mhm. ko, sa Tugigaraw ang meron eh. Pero dito nga sa amin, sa Region 8, parang nahirapan din kami. Parang nahirapan kami makahanap ng school na Center Well, Sir Nalds, yan talaga is something that we really need. We're next also academic year. yeah, we're also Hindi na ako helping, no? mag-study leave. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang ako. uh, Hindi pa kasi ako Easy pwede lang. mag-study leave. Kasi Well, naka, yeah, I will really agree with you, no? I'm a graduate of PNU, and I strongly believe that the program that they're doing is something that can help our community. It's not mm, about the credential. Of course, a part of it is, of course, we really need for our economy, for ranking and yeah. promotion. But I believe that Mm, getting for further studies to the field that we are in right now is also a perfect opportunity to help deepen, mm, or let's say sabihin natin na mapalalim pa yung field of physical education and health, no, sa Pilipinas, because that is something na mandatory natin sa oo. 1PSED.ph. And yeah, I really really agree. There's a lot of scholarship being inside outside the country. We just need to be persistent to look for it. Maraming scholarship that we can avail. We just need to look for it and find invest time so that we can get a scholarship that we can avail. And I would like to commend you, no, for your all honesty, and yun, of course, kwento mo nga, no, with your experience, no, when you're starting, while you're teaching, and what will be your future plans. I wish you all the best. And again, One Piece said this is a stage for everyone. Oo. Nasan man kayo, like you know, hopefully that this will not be the last, but of course, the starting of a further relationship that we can do to connect each other in our field. Of Kaya course. siguro last ano na lang, last opportunity, no, para kay Sir Nolds, what will be your message, no, sa ating community regarding the story that you shared this for this afternoon. Okay. So, sa lahat po ng PE teachers, every day is an opportunity po to make a difference. So, hindi po kailangan maging pabibo tayo sa heads natin, sa mga deans natin, or kahit sa mga administrators natin. As long as we have the heart, the willingness, and the commitment to serve and to help our kids. So, keep on moving po tayo. So, ganun po. Kahit po yung bulsa natin, maubusan tayo ng resources, dadating at darating din yan, na meron talagang magbibigay. Huwag na lang po tayo ma-frustrate sa mga facilities natin, sa kakulangan sa equipment, kung kaya naman natin, no, tayo na lang. Kasi makikita din naman natin na yung mga bata, nag-e-effort din naman sila para sila mag-improve. Mhm. So, kasi sa field natin sa physical education, isa tayo sa mga less na priority kahit na kailangan talaga ng mga ng mga equipment lalo na sa sports or kahit sa dance. Kasi yung ibang sasabihin na sayo lang naman 'yan, laro lang naman 'yan, pwede Mm, naman 'yan gawin sa barangay, pwede naman gawin sa sa bahay lang ganun, pwede naman 'yan, nagawa naman 'yan ng pandemic. Pero hindi lang nila naalam yung kahalagahan ng physical education na mhm. kailangan talaga yung bawat hindi lang bata lahat talaga ng tao kailangan talaga may physical Even activity na adults, oo. oo nagmo-move Even kailangan may movements tayo eh exactly. ganun din dapat tayo sa
sa mga bata, sa lahat. Oo. So, yun ang message ko na keep on moving tayo. So, lagi lang tayong positive kahit maraming mga negativities. Kailangan positive pa rin tayo. Tapos, wag nating bibitawan siguro yung mga bata talaga Mm, na committed doon sa sport nila. Suportahan natin. Ah, gawin natin na maging meaningful yung learnings nila habang hawak pa natin sila. Kasi darating yung araw na talagang aalis sila, magkakanya-kanya, pero at mhm, least yung learnings nila or yung mga advices natin sa kanila, dala-dala nila yung kahit saan sila pumunta. So time to time, maaalala nila tayo, maalala nila yung mga tinuro natin sa kanila na mabubuti, mga itinuro natin na skill din na naipasa natin sa kanila. mhm, And we always include them siguro sa prayers natin na maging successful sila sa mhm. kanilang life. Ganun po. Wow. Wow, that's a very good message, no? Kuha lang ako ng mga ilang bagay doon. Number one, it's good to hear that we should not let ourselves be the victim of the circumstances. Let's find the way in order for us to push and move forward dahil ang susi will always be nasa atin. Kaya, Sir Nalds, no, just wanna thank you mula sa mubo ng OnePiece.page. Would like to thank you for your time. I hope that Salamat this din po sa moment opportunity. yeah, that this moment that you provided to us gave you that, spark, that inspiration, that will to pursue for your dreams. And take note that this will not be out. This will not be taken out from you. That you were able to be here in OnePZ.ph sharing your story because ang storya mo will be something that can make others be better human beings. Kaya naman, muli, maraming salamat, Sir Nalds, and God bless Welcome sa'yo. po. Alright. And to end our podcast, muli maraming salamat po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao, around the globe. Thank you for being with us this Saturday afternoon. Thank you for the story ni Sir Nalds and hopefully may napulot po tayong aral. And again, if you would like to be part of this podcast, everyone is welcome, no? Everyone is welcome. Just reach out to us and we are thankful for the time that you will give to us para makikwentuhan at of course, ma-inspire ang ating mga PE teachers. And muli, this is Coach JR Viterbo from 1VZ.ph saying let's break the limits and let's go beyond. God bless everyone and see you again soon.